Mabigat na trabaho ang hanap buhay ni Nelson. Kaya naman ang kutis ng kanyang balat ay natutusta na. Pumapayat na rin siya dahil sa batak ang kanyang trabaho. Pero may isa siyang mabigat na problema. Mula kasi nang pasukin niya ang trabahong iyon, para bang pinandidirihan na siya ng asawa. Hindi na ito tumatabi sa kanya sa pagtulog. Sa kwarto na lamang ng kanilang kaisa-isang anak ito nagpapalipas ng gabi. Mula rin nun ay tumabang na rin ang pakikitungo sa kanya ng misis na si Jessica. Hindi man lang nito napapahalagahan ang mga pagsasakripisyo niya para lamang maitaguyod ang kanilang pamilya. Ngunit napagpasyahan na lamang ni Nelson na maging maganda pa rin ang pakikitungo rito. Iniintindi niya na lamang at baka nahihirapan din ito sa mga gawaing bahay. Ngunit nang minsang yayain niya ito dahil may pangangailangan din siya bilang isang lalaki, ano ba namang bigla siya nitong tinanggihan? Kaya naman dito niya nakinumpronta ang babae. Bakit ba iniiwasan mo na ako na parang may sakit? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong niya rito. Agad siyang inismira nito. Dahil napakabaho mo. Ewan ko ba sa'yo? Kahit naligo ka na napakabantot mo pa rin. Tugon ni Jessica. Bakit pa kasi pinasok mo pa ang ganung trabaho eh? Napakababa at masyadong cheap. Dagdag pa nito. Dahil nagbawas na nga ng mga tao yung kumpanya na dati kong pinapasukan. Lilipat na raw sila sa ibang bansa at sa kasamaang palad ay ako ang isa sa mga nakasama. Wala na akong ibang mahanap na trabaho. Kaya yun muna. At nakaaway ko rin ng boss namin dahil ron. Kesa naman sa mamatay tayo sa gutom, diba? Sana naman ay maintindihan mo. Rason niya rito. Hindi ko yun maiintindihan hanggat hindi ka umaalis sa trabahong yan. Masdan mo ang sarili mo, oh. Negro ka na. At napakabaho mo pa. Nakakadiri ka. Kaya naman nagulat roon si Nelson. Noon naman kasi ay hindi ganun ang asawa niya. Teka nga, love. Bakit ka ba ganyan sa akin? Parang di na asawang turing mo sa akin eh. Bakit? Meron ka na bang iba? Nagtataka niyang tanong rito. Agad naman itong tumugon. Wala akong iba. Ang gusto ko lang ay baguhin mo ang sarili mo. Ibalik mo sa dati. Mahal, hindi naman po pwede yun. Ito lang kasi ang available na trabaho para mabuhay tayo. Tayong tatlo. Rason niya rito, pero tinalikuran siya ng kanyang misis. At dahil sa labis na sama ng loob, naisipan niyang makipagkita sa kanyang tiyuhin. Gusto niyang makipag-inuman rito para matanggal ang hinanakit niya sa kanyang dibdib. Agad naman niyang ikinento rito ang kanyang problema. Nilalamig na kasi sa akin si Jessica, Chong. Mula nung pumasok ako sa trabaho na mabigat, ang sabi niya, umitim na raw ako at bumaho pa. Nagtataka tuloy siya dahil nakapagtapos naman ako sa pag-aaral. Yun pa ang napili kong trabaho. Kwento ni Nelson. Sa tingin ko, baka hindi nasusunod ang mga luho niya kaya siya naging ganun. Pero teka, noong maganda pa ang trabaho mo, ano ba yung mga luho na binibili mo sa kanya? Baka naman nasanay na siya. Sambit ng kanyang tiyong Armando. Mga laptop lang naman yun, Chong. At sa katunayan nga niyan, marami na siyang ganun eh. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, Nelson? Nasanay na siya. Siya nga pala, bakit hindi ka naghanap ng magandang trabaho? Hindi ba't nakapagtapos ka naman sa kolehiyo? Tanong pa nito sa kanya. Sa totoo lang, Chong, nakaaway ko yung boss namin. Hindi ko gustong pamamalakad niya. Ano ba namang pinatanggal ako dahil lang sa ganung dahilan? Kaya naman pinablock niya ako sa iba't ibang kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako matanggap-tanggap sa ganitong posisyon. Kaya napilitan ako na mamasukan sa may maliit na sahod. Paliwanag niya rito. Ang may papayo ko lang sa iyo, iho. Obserbahan mo muna ang asawa mo at baka gumagawa na siya ng mali. Payo pa nito at pagkuhay nag-inuman na silang magtsuhin. Wala ang mga anak nito at nasa ibang bansa, doon nagtatrabaho. Samantalang ang asawa, matagal nang pumanaw. Kaya naman mag-isa na lamang sa tahanan si Chong Armando. Ilang oras na naroroon si Nelson sapagkat nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Kaya naman madaling araw na nakauwi si Nelson sa kanila. At mabuti na lamang ay dala-dala niya ang susi. Kaya naman nabuksan niya ang nakasaradong pintuan. Nagpahinga lamang siya ng kaunti at nang lumiwanag na, kahit may hangover ay pumasok pa rin siya sa trabaho. Mas may stress lamang kasi siya kapag nasa bahay, lalo na't nagkakamalabuan na sila ng kanyang misis. Ito na lamang ang hinihintay niya na unang makipagkalas at tatanggapin niya na lamang ng maluwag sa dibdib ang mapait na kapalaran sa buhay pag-ibig. Nang makauwi na siya sa kanila, ay nagulat siya nang marinig na ang misis ay may kausap sa telepono. At base sa tono ng pananalita ni Jessica, nababakas niya na may nilalambing ito sa kabilang linya. At di nga siya nagkamali nang marinig niya rito ang salitang babe.
Pero hindi pa naman siya nag-aalboroto sa galit. Hinuhuli niya lang sa akto si Jessica at mayroon siyang magandang binabalak. Iyon ay walang iba kundi ang makita ang kabit nito. Ipapakulong niya kasi ang mga ito kapag nangyari iyon. Gustong-gusto niya kasi ang magkaroon ng hustisya. Ayaw niya na magmukhang kawawa. Maya-maya pa ay nagpaalam si Jessica sa kanya at may kikitain raw na kaibigang babae. Kaya syempre, pumayag siya kahit na alam niya naman kung saan ito pupunta. At dahil day off niya ng sandaling iyon, pinaasikaso nito sa kanya ang kanilang anak. Kaya naman napatango na lamang siya. Pero wais siya dahil pinabantay niya lang muna sa kakilala ang anak. At ang asawa niyang ito ay kanyang sinundan. Napansin niya na nagtungo ito sa hotel, kaya naman pumasok rin siya roon. Nang tumapat na ito sa pintuan ng kwarto at nang may bumukas na isang lalaki, ay pumasok na ito roon. May nabuo siyang plano ng sandaling iyon. Kunwari ay kakatok siya sa pintuan na tila isang roomboy. Subalit ang totoo ay nakahanda na ang kanyang video camera at bibidyohan niya ito upang siya ay meron ng katibayan na maipapakita sa mga alagad ng batas. Lumapit nga siya sa pintuan at kumatok roon. At nang bumukas ito, akala niya ay hindi nakapaghanda ang lalaki. Pero siya pa pala ang masusurpresa. Paano ba naman kasi ay nakatutok na ang baril nito sa kanya. Akin ang kamera mo, kundi babarilin kita sa ulo. Paninindak nito sa kanya. Walang iya ka? Ikaw na nga ng agaw, ikaw pang may ganang pumatay. May karma ka rin. Dahil sa kanyang sinabi, ay natawa ang lalaking ito. Palibasa sa inyong may hirap ay naniniwala sa mga karma-karma na yan. Hindi totoo yan, hangal. Dahil ang katotohanan, ang tao ang may hawak ng kanilang kapalaran. At hindi ang tadhana. Gaya ng mangyayari sa'yo, dahil sa di mo kilala ang kinakalaban mo, ay mamamatay ka ngayon. Hawak ko ang buhay mo. Kaya ibigay mo na sa akin ang video camera na yan. Dahil puputok ko talaga sa ulo mo tong baril na to. Pagbabantapan nito sa kanya. Sige, iputok mo. Hindi mo naman magagawa yan eh. Nasa loob ka ng hotel, tanga. Tugon niya rito. Matalino ka rin kulokoy ka. Sige, palalagpasin ko ang araw na to at sigurado naman ako na di mo kami nakunan dahil inunahan na kita. Pero sa oras na magtangka ka ulit na pabagsakin ako, kamatayan na ang nakahintay sa'yo. Magbabayad ako ng hitman para patayin ka. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Pagtataboy pa nito sa kanya. Kaya naman iyon nga ang ginawa niya. Umalis na siya. Ayaw naman niya na maagang maulila ang anak dahil alam niya ang ganoong klase ng pakiramdam. Sa loob-loob pa nga niya ng sandaling iyon ay baka agad natuklasan ng asawa niya na sinusundan niya ito. At dahil doon ay nagawa nitong makapagsumbong sa lalaki nito. At sa kasamaang palad, kinabukasan ay kinuha ni Jessica ang kanilang anak. At dahil wala siyang habol rito sapagkat masyado pang bata ang kanilang supling, napunta nga ang kanilang anak sa pangangalaga ni Jessica, kapiling ang lalaki nito. Kaya naman naging mag-isa na lamang sa buhay ang kaawa-awang si Nelson. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang uminom ng alak kapag tapos na siya sa kanyang trabaho. Kaya naman madalas siyang pumasok na mayroong hangover. Madalas niya ring maalala ang masasayang sandali nila noon ng kanyang asawa. Ang buong akala niya ay sobra siya nitong mahal na mahal. Pero lumipas lamang ang 6 na taon ay nagbago na ito sa kanya. Ang mga pangako nito na di siya iiwanan ay biglang napako. Kasama rin sa biglang nawala sa kanyang piling ang kanilang nag-iisang anak. Mabuti sana kung si Jessica lamang ang umalis. Ngunit hindi. Pati ba naman yung naging produkto ng kanilang pagmamahalan ay biglang nawala sa kanya. Kaya sino ba naman ang di malulungkot sa ganitong klaseng kapalaran? Pero minarapat niya na lamang na magpatuloy sa buhay kahit na siya ay nag-iisa na lamang. Sumasideline na rin siya bilang isang mekaniko sa kanyang kakilala. Nagdoble kayod siya at matapos ng kanyang ginagawa ay naisipan niya humarap sa salamin at doon ay pinagmasdan niya ang sarili at nasilayan niya roon na tama nga si Jessica sa kanyang mga sinasabi. Pumangit na nga siya at umitim. Napapabayaan na rin niya ang sarili. Kaya naman napagpasya niyang magdagdag ng timbang at magpaputi. At makalipas nga ng ilang buwan, bumalik na sa dati ang kanyang kutis. Pumuti na siya at tumataba na rin. Napagpasya niya na rin na mag-gym para kahit papaano, gumanda ang hubog ng kanyang pangangatawan. Hanggang sa dumating ang isang araw, kung saan ay makikita ni Nelson ang dating asawa, kasama ang kabit nito at ang kanilang anak. Nangangampan niya ang mga ito sakay ng sasakyan. Dito niya lang nalaman mula sa mga kalugar na politiko pala ito
at dating gobernador sa kabilang probinsya. At halos pagsakluban na rin siya ng langit at ng lupa ng mga sandaling iyon. Paano ba naman kasi ay nagdadalang tao na si Jessica? Halata sa tiyan nito, binuntis na ito ng kanyang kabit. Kaya naman wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Kesa naman sa ipilit niya ang sarili sa taong hindi na siyang gusto. Hayaan na lamang niya na ang tadhana na ang siyang magpasya. Nagtutungo na lamang siya sa gym at sa punching bag niya ibinubuhos ang mga hinanakit niya. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti niya naman nang natatanggap ang kapalaran. Pero ang di niya na lamang makaya sa kanyang dibdib ay ang di niya na nakakausap ang anak na si Melissa. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang makita ito. Isang araw, personal siyang nagtungo sa tahanan ng lalaki. Ano pong kailangan niyo, sir? Bakit kayo naririto? Tanong ng gwardya na nagbabantay sa gate. Ako si Nelson, ang legal na asawa ni Jessica. Naparito ako hindi para manggulo, kundi para makita lamang ang anak ko. Rason niya rito. Kailangan niyang magpakababa ng sandali iyon. Kahit pa sa anumang anggulo tingnan, ay talagang may karapatan naman siya. Ginagawa niya ito upang masilayan lamang ang kanyang anak. Dapat lang na huwag ka ng manggulo, para hindi kita palayasin dito ayon sa utos ng boss namin. Teka, tatawagin ko si Ma'am Jessica. Sasabihin ko na nandito ka at ang sadya mo ang inyong anak. Wika nito at iyon nga ang bagay na ginawa nito. Hindi nagtagal, lumabas na nga sa tahanan si Jessica at ang anak nilang si Melissa. Kulang na lamang ay umiyak si Nelson ng sandaling iyon. Hindi niya matukoy sa sarili ang tunay niyang nararamdaman. Kung dapat ba siyang matuwa o malungkot na lamang. Natutuwa siya sapagkat nasilayan niya na ang kanyang unika iha na halatang masaya nang siya ay makita. Samantalang labis siyang nalulungkot sa nangyari sa kanila ni Jessica. Habang nakikita niya na matambok na ang tiyan nito at mukhang masaya na ito sa piling ng kabit, para bang bumabalik sa kanyang alaala yung panahon kung saan ay masaya silang nangangarap na bumuo ng pamilya. At nagpangakuan sila sa isa't isa na magkasamang tatanda. Kumusta ka na, Nelson? Pumuti ka na. Wika ni Jessica. At kahit pagalit pa siya sa ginawa nitong pangiiwan sa kanya, pinili niya na huminahon at sinagot na lamang ito ng maayos. Ayos lang naman ako. Kahit mag-isa na lang ako sa buhay, nakakaraos naman dahil dalawa na ang trabaho ko. Ganun ba? Iyon pa rin ba ang trabaho mo? Oo pero yung isa kong trabaho ay ang pagiging mekaniko. Tugon niya rito. Siya nga pala, ilang buwan na ba yung dinadala mo? 6 na buwan na. Alam mo, napakasaya ko kay Eduardo. Nabibigay niya ang lahat ng gusto ko. At higit sa lahat ay gwapo siya. Kaya nga gusto ko nang magpakasal sa kanya eh. Pwede bang pirmahan mo na yung final kong annulment? Para naman maikasal na kami ni Eduardo. Kung may feelings ka pa sa akin, pwede bang ilaan mo na lamang yan sa ibang babae? Madali ka lang naman makakahanap ng chicks. Tutal ay maputi ka na at hindi na negro at mabaho. Medyo mabango ka na eh. Na may pagka-slight na may putok. Wika sa kanya ni Jessica. Hindi niya alam kung mapipikon ba siya ng sandaling iyon. Sinabihan ba naman siyang maputi lang at may baktol. Samantalang si Eduardo ay gwapo, gayong hindi naman totoo sapagkat mayaman lamang ito. Dito niya napatunayan na mukhang pera lamang pala yung naiharap niya sa dambana ng Diyos noon. Sige Jessica, pipirmahan ko ng annulment na yun at para opisyal ng walang talo. Pero may kondisyon ako at sana tumupad ka. Ano yun, Nelson? Huwag mong babaguhin ang apelyido ni Melissa kahit na nasa iyo siya. Dapat ang apelyido niya ay yung akin pa rin at hindi kay Eduardo. At sana ipagbigyan mo ko na dalaw-dalawin ang anak ko dito. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa labas lang naman ako ng gate. At kapag bumibisita ako ay asahan mong ipapasyal ko rin siya. Nagkakaliwanagan ba tayo, Jessica? Sige, sumasang-ayon ako sa kagustuhan mo. Pero ibalik mo sa akin si Melissa. Alalahanin mo, nasa akin ang kustodiya. At kapag nangyari yun, di ko na siya ipapakita pa sa'yo. Oo, don't worry. Ibabalik ko siya sa'yo. Alam mo naman ang tumutupad ako sa usapan. Tugon ni Nelson. Kaya ng sandaling iyon ay pinasyal nga ni Nelson ang kanyang anak sa araw na yun. Habang nasa loob sila ng mall at binibilhan niya ng laruan si Melissa, ay bigla itong nagtanong sa kanya.
Papa, hiwalay na ba kayo ni Mama? Kung ganun po, hindi na po ba tayo magkakasama-sama? Ayaw ko na po kasi sa malaking bahay na yun eh. Malaki nga ang bahay pero wala naman po kayo. Para saan pa ba ang pagiging mayaman? Biglang natigilan si Nelson. Sa murang edad kasi ng kanyang anak na 5 taon, ay nakakapagsalita na ito ng ganun. Ang buong akala niya, sa ilang buwan niyang pagkawalay sa anak ay mapapalayo na ang loob nito sa kanya. Ngunit doon siya nagkakamali. Ang anak pala niya ang numero 1 niyang kakampi at totoong may pagmamalasakit sa kanya. Sa isang maliit lamang na bata na gaya ng kanyang anak, dito niya lang naramdaman ang tinatawag na unconditional love. Hindi mapagkakaila na mahal siya nito bilang isang padre de pamilya. Nakakakain po ba kayo ng maayos, Papa? Sobra ba kayong nalulungkot dun sa bahay natin, Papa? Kung ganun, sasabihin ko kay Mama na ibalik niya ako sa inyo. Ayaw ko na po kasi sa malaking bahay dahil pangit yung bagong asawa ni Mama. Malaki pa po ang tiyan na parang buntis. Kayo naman po ay gwapo. Nagtataka nga ako kay Mama kung bakit niya kayo iniwanan eh. Kaya mas gugustuhin ko pa po, Papa, na tumira sa maliit nating bahay. Dahil maligaya po ako sa inyo kahit wala ang mga material na bagay. Wika ng batang paslit sa katauhan ng kanyang anak. Kaya naman hindi na napigilan pa ni Nelson ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Kanina pa niya ito pinipigilan at bigla niyang niyakap ng mahigpit ang anak. Opa, bakit po kayo umiiyak? Minasabi po ba ako na mali? Inosenteng tanong nito sa kanya. Wala anak, katunayan nga niyan ay puro magaganda ang mga sinabi mo kay Papa eh. Natutuwa lang ako dahil meron akong mapagmahal na anak na gaya mo. Nung kagustuhan mo na tumira sa akin, mukhang malabo pa yun anak eh. Nasa kustudiya ka kasi ng nanay mo. At kung napapabayaan ka ng nanay mo, sabihin mo sa akin anak ha, nang sa ganun ay mabawi kita sa kanya. Tatanungin kita anak, kung papapiliin ka, sino ang gusto mong makasama, si Mama ba o si Papa? Agad namang tumugon ng bata sa kanyang katanungan. Siyempre, sa inyo po, Papa. Ba't po kasi si Mama eh? Hiniwalayan niya kayo. Wala naman po kayong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang naman kayo araw-araw para bigyan niyo kami ni Mama ng food. Naghihirap at nagbabanat kayo ng buto para sa amin ni Mama. Kaya bad po siya. Kaya naman napangiti na lamang si Nelson at hinaplos-haplos ang buhok nito. Ano anak? Nagustuhan mo ba yung Barbie na binili ko sa'yo? Maganda di ba anak? Kasing ganda mo. Pag-iiba niya sa usapan. Opo, Papa. Napakaganda po. Sana po araw-araw tayong ganito at palaging nagkikita. Masaya nitong tugon sa kanya. Samantala, masaya ako sa bonding namin ng anak ko kanina. Marami-rami rin kami pinasyalan kanina sa loob ng 7 oras. Kaya talagang nasulit naming mag-ama ang araw na to. Kaya yun, heto, ginabi na ako sa pag-uwi ng bahay matapos ko siyang ibalik sa kanyang ina. Kailan kaya kami magkakasama ng matagal ng aking anak? Mabuti pa siya sa murang edad ay naiintindihan niya na ang aking mga pagsasakripisyo at paghihirap. Samantalang ang nanay niya. Umitim lang naman ako gawa ng pagtatrabaho ko at tumiit lang naman ang kinikita ko ay nakipag-iwalay na sa akin. Bakit kaya may ganong klaseng babae? Bakit minalas ako sa pagpili ng mamahalin? Naging tapat naman ako sa kanya at mabuti. Bakit pinaparanas niya sa akin ng masaktan? Pero ayos lang. Tatanggapin ko na lang ng maluwag sa dibdib. Bukas na bukas ay makikipagtagpo ako sa kanya. Pipirmahan ko na ang annulment na inihain niya para wala ng problema. Ang anak ko na lang ang iintindihin ko. Magpakaligaya siya sa Eduardo na yun. Sambit ni Nelson sa kanyang sarili. Kaya naman iyon nga ang bagay na kanyang ginawa. Nakipagkita si Nelson sa dating asawa at pinirmahan niya ang mga dapat pirmahan. Kaya naman wala na siyang naging problema. Makalipas nun ay nagpakasal na nga ang magkalaguyo. Samantala, natanggap na rin si Nelson sa ina-applyan niya na isang malaking kumpanya. Habang nagtatrabaho kasi siya ay naghanap siya ng mapapasukan na may maganda-gandang kita. At di niya naman inaasahan ang isang pangyayari na bumagos sa kanyang buhay. Kaya naman iniwanan niya na ang mga mabibigat na trabaho at doon na lang siya nanatili. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nakikita naman ng kanilang boss ang mahuhusay niyang performance. Kaya paunti-unti ay napopromote na siya sa mga matataas na tungkulin mula sa pagiging ordinaryo niyang empleyado roon.
Hindi niya nga akalain na matatanggap siya sa ganitong kumpanya. Sadyang mabait lang kasi ang kanilang boss at nauunawaan nito ang mga ipinaglalaban niya noon sa dating napasukan. Kaya naman natutustusan niya na ang pag-aaral ng kanyang anak. Napatunayan niya kinalaunan na pabaya si Jessica, kaya ang kustodiya ay napunta sa kanya. Sa bahay niya na muli nakatira si Melissa. At makaraan ng ilang taon, habang abala sa pagtatrabaho si Nelson, ay bigla siyang tinawag ng isang gwardya. Ayon rito ay mayroon raw siyang bisita sa ibaba ng building. Nang banggitin nito ang mga pangalan nun, ay agad na siyang sumakay ng elevator para bumaba. At nanlaki naman ang mga mata nila Eduardo at Jessica nang masilayan ang isang napakagwapo at mistisong lalaki na nakasuot ng kagalang-galang na damit. Hindi sila nagkakamali na ang lalaking iyon ay si Nelson. Taliwas naman iyon sa itsura ng dalawa na may itim na at payat na payat. Sa itsura pa lang nito ay halatang naghihirap na ang mga ito. Nangangalumata rin ang mga ito na para bang nanggaling sa pag-iyak. Ikaw si Nelson? Pero paano nangyari yun? Gayong isa ka lang namang tricycle driver at mekaniko. Tanong ni Eduardo sa kanya. Huwag mo sabihin ikaw ang Chief Information Officer ng kumpanyang ito. Naisipan kasi namin na sa CIO lumapit at humingi ng tulong. Dahil ang CEO ay VC. Ganun rin ang CFO at COO. Pero paano nangyari yun, Nelson? Paano? Tanong naman ni Jessica. Isang mahabang kwento, Jessica at Eduardo. Pero ang masasabi ko lang sa inyo ay dahil sa sipag at tiyaga ko, kaya ako ito natamasa. At dahil sa anak ni Tito na nasa ibang bansa. Hindi ko akalain na yung pinsan ko pala ay isang CFO sa ibang bansa. Malihim kasi si Tito at masyadong may mababang kalooban, kaya hindi halata na may anak siya na mataas ang posisyon. Yung kumpanya kasi ay lumipat na dito sa Pinas kaya ipinasok ako ng pinsan ko. At syempre, dugot pawis ko ang aking inalay, kaya ako nakarating dito. Pasensya na. Wala na kaming balita ng anak ko tungkol sa kalagayan niyo. Teka, ano nga palang sadya niyo? Pwede bang malaman? Tanong niya sa mga ito. Ako na po ang magkukwento, sir. Pero ang unang-una sa lahat, humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko noon. Lalo na po sa pananakit ko sa anak niyo. Sa tuwing natatalo po ako sa kasino noon. Siya po kasi yung napagbubuntungan ko ng galit eh. Nagtatakpan pa ako ng asawa ko. Kaya si Melissa ay nagkaroon na ng matinding sama ng loob sa sarili niyang ina. Kaya ang kustodiya ay napunta sa inyo, sir. Sir, naghirap na po kami dahil sa pagsusugal ko. Nabaon po kami sa utang at lahat ng ari-arian ko ay nasanla ko na. Marami na rin akong naging kaaway dahil naging aburido ako sa buhay. Kaya yun ang dahilan kung bakit nahihirapan na rin akong maghanap ng matinong trabaho. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, nagtrabaho na lang ako bilang isang barker ng jeep at sinama ko na rin ang asawa ko. Hindi kayo maniniwala pero iyon ang totoo. Wala rin kasi siyang mahanap na matinong trabaho kaya pinatos niya rin ang pagiging ganito. Bale, yung anak kasi namin ay ginahasan ng dati kong nakalaban sa politika. Dalagita pa lang yun at nagkaroon na ng malalang depresyon. Nagtatangkaan na nga po niya ang kanyang buhay eh, kaya madalas namin siyang bantayan. Gusto man namin ipatingin sa psychiatrist, pero wala naman kaming kapera-pera. Hindi sapat ang mga kinikita namin. Mabuti nga ay nakapunta kami dito eh, dahil nakiusap lang kami sa kapitbahay na bantayan ang aming anak. Maluhaluhang payag sa kanya ni Eduardo. At maya-maya pa, lumuhod sa kanyang harapan si Jessica. Humihingi rin ito ng tawad sa kanya habang nagsusumamo. Pakiusap, Nelson. Para lang mapatingin ang anak namin. At pagkatapos nun, doon na namin aasikasuhin ang pagkakaso sa lumapastangan sa kanya. Tuwaran na ako, Nelson, sa mga nagawa ko noon at inaamin ko naman na naging mukha akong pere. Wala akong silbing asawa noon. Pero ang lahat-lahat ng yun ay sobra-sobra ko na pinagsisisihan. Siya nga pala, natatakot kasi kami na baka sa paglingat lang namin ay baka matuloy na ang kanyang pagpapatiwakal eh. Kaya Nelson, pakiusap. Humahagulgol na pahayag ng babae habang ipinagdidikit pa ang dalawang palad. Pinatayo naman ito ni Nelson habang nagsasabi ng, Naku, wala na yun. Matagal na yun. Kaya kanalimutan ko na. Sige, tutulungan ko kayo at gamit ang sarili kong bulsa ay ipapatingin ko ang anak niyo sa psychiatrist. Ipapagamot ko na rin siya para maalis na ang depresyon na bumabalot sa kanyang sarili. At asahan niyo na mapapakulong ko rin ang gumawa nun sa anak niyo. May kilala akong magaling na abogado
at doon ko kayo lalapit. Naku, maraming salamat, Nelson. Maraming salamat talaga at hulog ka ng langit sa amin. Pahayag ng mag-asawa. Iyon nga ang bagay na ginawa ni Nelson. Ipinatingin niya ang anak ng mga ito. At sa awa ng Diyos, sa paglipas ng ilang buwan na treatment, sa wakas ay nakaalpas na rin ito sa depresyon. Samantalang napakulong na rin ang may pagkakasala dahil naging matibay ang ebidensya. Sinusubukan ni Jessica na kausapin si Melissa upang humingi ng tawad rito. Pero sadyang malaki ang galit ng dalaga sa ina. Kinakampihan kasi nito ang asawa noong nagsusumbong ito sa kanya. Kaya dahil dito, madalas ay umuuwing luhaan si Jessica kapag bumibisita sa anak. Humihingi na rin ng tawad si Eduardo kay Melissa. Pero kagaya ni Jessica, ay umuuwi na rin na walang napapala si Eduardo. Talagang malaki ang galit nito sa mag-asawa. Hindi pa rin nagbabago ang kanilang buhay sa paglipas ng ilang taon. Barker pa rin sila, nabilad sa init at mga usok. Kaya naman nagmumukha na silang kaawa-awa. Pero ayos lang yun para sa kanila. At least ay mapag-aral lang nila ang kanilang anak na si Joy. Pero minsan, ay napapaisip na lang si Jessica. Hindi kaya ito na ang karma niya sa ginawa niyang pangiiwan kay Nelson. Siya na kasi ang umiitim, pumapangit, tumatanda at bumabaho pa dahil sa madalas na pagpawisan. Samantalang ang dating asawa ay pumuti, naging macho, lalong gumapo, bumata ang itsura, napakabango at higit sa lahat ay umaman na. Sa loob-loob ni Jessica ng sandaling iyon, haharapin niya na lang ang parusa sa kanya ng tadhana. Naniniwala kasi siya na malalagpasan na rin nila ito, bali